mag-oppose si Peter dito, wala pong salvation na mangyayari sa sangkatauhan. Kaya nga mga kapatid, pinangyari ng Panginoon yun, hindi naman siya pinatay. Talagang in-offer niya ang kanyang buhay para mamatay. Kasi sa kanyang kamatayan, mayroong mabubuhay. Mayroong maligtas mga kapatid. At yun yung tinututulan ni Peter. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, lumakay ka sa likuran ko. Satanas, lumakay ka. Hindi pwede mangyari yun. Iba ang kaisipan mo, iba ang kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng tao, limitado. Ang kaisipan ng Diyos, hindi limitado. Bakit hindi siya limitado? Gusto nga niyang maligtas ang mundo eh. Sa kanyang paghihirap, sa kanyang sufferings mga kapatid, sa kanyang mga nararanasan sa buhay, hindi niya, binaliwala niya yun, dahil gusto niya maligtas ang sangkatauhan. Yun yung kaisipan ng Diyos. Pero ang tao, iba ang kaisipan. Diba? Paala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo, wag mo. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos nag-aaruga talaga eh. Ang Diyos nagmamahal talaga sa tao, mga kapatid. Ang Diyos, minamahal niya talaga ang tao. Kaya nga, for God so loved the world. Mahal niya talaga ang tao. Everybody say amen? Kaya nga, mga kapatid, gustong ipaisip ng Panginoong Jesucristo. Kaya Apostol Pedro, yung mga bagay, hallelujah, na ang may akda, ang Diyos. Isipin mo, Peter, yung mga bagay na pang Diyos. Isipin mo, Peter, yung mga bagay na pinagmumulan ng Diyos. Hindi yung galing sa tao. Kasi ang galing sa kaisipan ng tao, limitado. Amen. Pero ang kaisipan daw ng Diyos ay hindi po limitado. Everybody say amen? Amen. Kaya nga, ipinahayag ng Panginoon sa Isaiah chapter 55 and verse 8, mga kapatid. Basahin muna natin ang sinabi ng prophet Isaiah sa Isaiah chapter 55. Hallelujah. And verse 8, ganito ang sabi. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Yan, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Ang iyong kaisipan, hindi ko kaisipan. Ang iyong lakad ay hindi ko lakad. Kaya gustong ipaaninag ng Panginoon na lakaran natin yung daan ng Panginoon, mga kapatid ko, yung kaisipan ng Panginoon upang ang ating buhay, hallelujah, ay magiging worth it o nakasunod sa ating Panginoon. Everybody say amen? Limitado ang lakad natin, pero lakaran daw natin yung lakad ng Panginoon, yung kaisipan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya pinapahayag niya, mga kapatid ko, ang kaisipan ng mundo kaysa sa kaisipan ng Diyos. Kaya nga, kung titignan mo ang ilustrasyon ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa kanyang sufferings, sabi ni Peter, hindi mangyari yun sa iyo, Panginoon. Pero sabi niya, kailangan mangyari para may maligtas. Kasi gusto makita ng Panginoon, o ipakita ng Panginoon, mga kapatid, na ang pinakadakila, hallelujah, sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, ay ipinapakita niya sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya nga, sino ba ang dakila, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon? Kasi nga, mga kapatid, sa mundo ito, ang kaisipan ng mundo, ang dakila, yung talagang masabi natin, mga kapatid, maraming yaman, maganda ang katayuan sa mundo. Pero ipinakita ng Panginoon, sino ba, mga kapatid ko, ang totoong dakila sa harapan ng Diyos? Tingnan niyo ang sinabi niya sa Marcos sa chapter 10 and verse 42. Hallelujah. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at kanila'y sinabi, nalalaman ninyo yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila. At ang sa kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon. Datapat daw sa inyo, datapwat daw sa mga Kristiyano, datapwat daw sa kumikilala sa Diyos, ay hindi daw gayon. Hallelujah. Ano daw, mga kapatid? Ano ang sinabi? Kundi ang sino mang ibig dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo.
Yan yung pamantayan ng Diyos sa pag-iisang grade. Nagpapakumbaba para may tataas, hindi nagmamataas para ibababa. Ang presentasyon ng mundo, kailangan mataas ka para kilalanin ka. Pero ang presentasyon ng Panginoon, magpakababa ka para maitataas ka. Hallelujah. Amen. Para may tataas ka. So, ibig sabihin mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, ang tinitingnan niya, yung mababa. Ang tinitingnan niya, yung nagpapakababa para may tataas mga kapatid. Hallelujah. Sa harapan ng Panginoon, ang sino mang tunay na dakila, nagpapakababa. Amen. Amen. O, palapakan natin ang ating Diyos sa buhay mga kapatid. Hallelujah. Kaya ito kaisipan ng Diyos. Hindi kaisipan ng mundo mga kapatid. Sa mundo mga kapatid ko, hallelujah, nagko-contest kung sino magiging great, mga kapatid. Sino yung magiging dakila. Pero sa Panginoon, mga kapatid ko, simple lang. Gusto mo dumakila, magpakababa ka. Amen. Amen. Kasi pagka nagpapakumbaba ka, mga kapatid, maging dakila ka sa harapan ng Panginoon. Hayaan mo maging great ka sa harapan ng Panginoon. Siya, mga kapatid ko, ang magtataas sa iyo. Hallelujah. Siya magtataas sa buhay mo. Itataas ka ng Panginoon, mga kapatid. Ano pa? Dito rin ipinapakita ng Diyos ang tunay na kagandahan. Ang pamantayan ng mundo, maganda, nakariban. Kwentas ng maganda, ginto. Hallelujah. Pero sa Panginoon ang pamantayan, hindi po ganun. Pero bali sa amen. Ha? May sing-sing dito. May sing-sing sa dila. Yung makeup, mga kapatid, open ang kapal. Ayan, kasi para daw magiging maganda. Ha? Yung ahit ng kilay, pag ganun. Para magiging maganda. Pamantayan ng mundo yan. Pero iba ang pamantayan ng Diyos, mga kapatid ko. Kung ipinapakita ang tunay na kagandahan, ito mga kapatid, 1 Peter chapter 3. Basahin muna natin lahat ito. Para meron kayong reference, mga kapatid, sa bahay. Hallelujah. 1 Peter chapter 3 and verse 3. Ganito ang sinabi. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Dito rin pa nakikita ang tunay na kagandahan. Ang sabi mga kapatid, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ano raw ang tunay na kagandahan? Nakatago sa puso. Dito raw ang tunay na kagandahan, mga kapatid ko. Dahil pagka maganda ang puso mo, lalabas din ito na maganda. Amen! Amen! Pag malinis ang puso, walang lumalabas sa pangit sa bunganga. Amen. Yes. Amen. Hello? Kailan ba nagkakagulo-gulo ang mga tao? Pagka lumalabas na ang pangit sa bunganga kasi nandito galing sa puso. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan daw natatago sa puso yung may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa. Amen? Ha? Nandito raw yan, mga kapatid. Kaya pagka lumilinis yung puso, mga kapatid ko, ay walang problema. Kaya na nagkakaproblema pag marumi ng puso. Hello? Yes. Amen. The abundance of the heart and the mouth speaketh. Speaketh. Amen po ba? Amen. Amen po ba, mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya hindi ang tunay na kagandahan sa maringal na damit, sa mga magagandang damit, sa mga magagandang pahiyas daw, mga kapatid ko, napabatay ang tunay na kagandahan. Ang tunay na kagandahan ay ang isang malinis na puso na sumasambitla sa Panginoon, na nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon. Yun ang puso sa harapan na ating Diyos sa buhay. Yun ang tunay na kagandahan at pamantayan ng Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Amen. Oo, sa totoo lang, pag malinis ang puso mo, hindi ka magiging nakahusgay. Yes. Hindi ka magiging judgmental. Amen? Totoo yan eh. Totoo yun. Hindi ka pwede husga sa kapwa mo. Hallelujah. At hindi ka rin mag-isip ng masama sa kapwa mo. Amen. Saan ba dumudubi, mga kapatid ko, ang isipan? Galing sa puso yun eh. Kaya nga ang puso, pinapaingatan ng Panginoon dahil dinadaluyan ang buhay yan eh. Yes. Amen. Pagka nangit
itlog ang masamang hinala, mga kapatid, sa puso, papasok sa isipan, lalabas sa bunganga, yun na, patay na. Hello? Everybody say amen. Sermon to, sermon, hindi po to preaching. Clue na lang, Pastor. Handa na po ba tayo? Kanina pa, no? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung totoo eh. Kung minsan mga kapatid, kahit sa church na, di ba? Kailan ba nagkakagulo-gulo ang membro ng Iglesia ng Panginoon na samantalang gusto ng Panginoon mapayapa, gusto ng Panginoon maayos, mga kapatid? Pag sumasama ng mga puso natin. Tamang hinala na tayo. Wala pa kang ginagawa, naghihinala ka na. Kasi masama isip mo, masama puso mo. Amen. 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 Ano kaya kung lahat nagaunawa? Ano kaya, imbis na husgahan ko siya, uunawain ko na lang siya. Imbis na kagalitan ko siya, mamahalin ko na lang siya. Imbis na ganito, unawain ko na lang. Abay, the best yun, mga kapatid, pag kayo na nangyari. Bakit? Lahat tayo nag-iisip, mga kapatid ko, ng mga bagay para sa Diyos. Everybody say amen? Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Dito rin ipinapakita ng Diyos ang tunay na paglilingkod. Pangatlo, hallelujah, Luke chapter 16, verse 13. Basahin muna natin lahat ng reference. Luke chapter 13, hallelujah, Luke chapter 16, verse 13. Ganito po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigan ng ikalawa, o di kayo nagtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. You cannot serve two masters at the same time. Galit ka sa isa dapat. Susundan mo yung isa. Yun yung pamantayan ng Diyos sa paglilingkod, mga kapatid. Everybody say amen. Isa lang ang ibigin mo. Pag ibigin mo ang Diyos lang ang ibigin mo. Love thy God with all your heart, mind, and soul. And that is the first commandments of God. Amen. Siya lang ang ibigin mo. Yung mga bagay sa mundo ito, pansamantala lang yun. Una sa lahat, ibigin mo at isipin mo yung mga bagay na pinagmumulan sa Diyos dahil yun ang kanyang pamantayan para maging katulad tayo sa kanyang lakad at sa kanyang kaisipan. Dahil pagkang isipin natin, mga kapatid ko, ang pamantayan ng mundo, iba nga ang kaisipan ng Diyos, iba ang kaisipan mo, iba ang lakad ng Diyos, iba ang lakad mo. Gusto ng Lord magpang-abot tayo. Amen? Kaya isipin daw natin yung mga bagay na galing sa Diyos. Palapakan natin ang ating mga Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say amen. Ngayon, paano daw natin isipin, mga kapatid ko, hallelujah, mga bagay na pinagmumulan sa ating Panginoong Diyos. Una, hindi ka pwede magtiwala sa iyong sarili. Sino pa po rito ang mahal na mahal pa ang kanyang sarili? At bumabase siya sa kanyang feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Bumabase sa pakiramdam. Ha? Kasi pagkamahal mo ang sarili mo, ang pinagbabasihan mo palagi ay ang iyong nararamdaman. Amen. Kaya pagka bumabase tayo sa ating nararamdaman, mga kapatid ko, hallelujah, dito rin pumapasok, mga kapatid, ang mga negatibong kaisipan. Hello? Amen. Feelings. Kasi pakiramdam ko, ang talaga. Pakiramdam ko talaga. Pakiramdam mo lang. Hallelujah. Sabi nung asawa ko noon, nagpapasalamat siya sa akin doon ng buwan